Yan yung sinasabi na huwag kang matakot talaga ipakita kung sino ka at magpakatotoo ka. Kasi kahit sino pa yung gustong magbangga sa'yo, wala kang kinakatakutan harapin. Mapahari man yan, prinsipe, presidente, wala kang takot na kalabanin yan kasi alam mo sa sarili mo eh. Ikaw at ikaw lang din yung nakakaalam kung tama ba or mali yung ginawa mo. So, ayan mga kabady, welcome back sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta at pagsubaybay sa aking mga content, reaction at kung ano-ano pang merong content ako dito. At disclaimer lang, bago tayo magsimula, gusto ko lang reactionan yung naging live ni Medet nung isang araw, yung dating beneficiary ng Kalingap kasi ang tindi ng mga binibitawan niya talagang may mapupulot kang aral. So disclaimer lang mga kabady, kung ano man yung mapapakinggan nyo sa akin, kung ano man yung mapapanood nyo dito, yan lang yung aking personal na reaction or personal na opinion sa nasasabi ni Medet. At alam ko naman na kahit kayo, makarelate din dito. So wag na nating patagalin mga kabady, play na natin to. And para sa akin, even noon, di ba? Even noon, nung pag-alis ko, sa kanila din. Like, may tampo din ako noon. Pero alam ko sa sarili ko na natulungan nila ako, di ba? Like, hindi ko naman pinaparehas kasi iba-iba tayo ng karanasan, di ba? Iba-iba tayo ng na-experience, iba-iba tayo ng pinagdaanan. Pero, di ba, hindi matatama ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Di ba? And dapat alam natin kung ano ang alam natin kung ano ang ginagawa natin. Or kahit, alam mo yun, yung maging accountable tayo kung magkakamali man tayo kasi hindi natin alam. Di ba? And Yun yung sabi ni Medet na maging accountable tayo sa kung ano man yung pagkakamali natin. Wala namang perpekto eh. Bawat isa sa atin may pagkukulang, may pagkakamali. At hindi naman kabawasan ng pagkatao yan. At hindi naman babawasan yung sarili mo dyan kung tatanggapin mo din yung pagkakamali mo. Hindi yung tinitingnan mo lang yung pagkakamali ng tao. At yun yung sinasabi natin mga kabady. Bago natin tingnan at bago natin isipin yung tao na masama sa atin, isipin din muna natin kung paano sila naging mabuti. So yun lang yung point ni Medet dyan na matuto din tayo at marunong din tayo magpakumbaba at tanggapin kung may pagkakamali man tayo. parang, kahit saan mo kasi tignan, parang never magiging tama na pagsasalitaan mo ng masama or i-disrespect mo yung mga taong nakatulong sa'yo. Like, okay lang na umalis tayo sa kanila. Okay lang na layuan natin sila or i-cut off natin sila sa buhay natin, 'di ba? Kung sa tingin natin naaapi tayo or naaagrabyado, 'di ba? Pero gugustuhin ba nating, 'di ba? Kung sinasaktan nila tayo and kiniklaim natin na masamang tao sila sa atin, gugustuhin din ba natin na maging masama tayo, 'di ba? Na maging katulad nila tayo, 'di ba? So, alam niyo mga kabady, natutuwa ako dito sa mindset ni Medet kasi napakalawak ng pag-unawa niya, napakalawak ng isip niya para umintindi at bumalanse din sa bawat sitwasyon. Katulad yun ang sinabi niya na natulungan din siya dati, umalis man siya, may sama siya ng loob pero hindi na niya dinaan sa social media. Kahit saan ka lang din naman kahit sa personal niyong pamilya, kapag may sama ka ng loob or kailangan pag-usapan. Hindi yung i-disrespect mo na yung tao, may masasabi ka ng masama against sa kanya. Kung pwede naman pag-usapan personally, di ba? So, yung tampo na yan, natural lang yan kahit nga sa inyong magkakapatid, kahit sa inyo sa magjowa nga kayo, mag-asawa nga kayo, yung tampo nandyan. Pero yung respeto naman sana, wag naman sana natin walain sa taong nakatulong sa atin. Yun yung point dyan mga kabady. Alam ko na may matatamaan na naman sa mga sinasabi ni Medet, no? Wala naman siyang pinapangalanan eh. So, yun mga kabady. sa akin yan po. Parang sa lahat naman, magiging proud ako na sabihin to na kahit halughugin nyo ang life ko, conversation ko, kahit kanino, wala kayong makikita na may siniraan ako. Diba? Siniraan or alam mo yon yung very disrespectful. Siguro nagsalita ako para protektahan ko ang sarili ko. Pero that message was private and that message is still with respect. So, yun, siguro sa akin, ganun po, di ba? Pwede naman tayong, like, pwede nating protektahan ang sarili natin at ang pamilya natin na may dignidad pa din tayo, na hindi natin binababa ang sarili natin. Kasi, especially dito sa social media, yan, isa din yan sa realizations ko, na lahat ng gagawin natin dito sa social media ay magmamarka. Mismo. At wag mo lang titingnan na porket nasa social media ka, na kailangan maging maingat ka. Kasi nga, kung ano man yung gagawin mo dito, tama man or mali, talagang magmamarka yan sa tao.
Wag tayo mag-focus dahil dito sa social media, kailangan natin maging mabait, kailangan natin ipakita na hindi tayo makabasag ng pinggan. Nakadepende din kasi sa taong nakakasalamuha natin. Wag tayo magbase dito lang sa social media. I-apply din natin sa personal na buhay. Di ba mga kabady? Hindi porket na sa social media ka light ng kabaitan na hindi ka makabasag ng pinggan, ipapakita mo. Mas okay pa na ipakita mo kung paano ka magalit, kung ano yung totoong ugali mo kasi diyan mo makikita kung paano at kung sino ka gustuhin ng mga tao. Kasi yan yung sinasabi natin mga kabady na hindi lahat ng mga tao na masasakit magsalita, masama na. At hindi lahat ng mga mababait tingnan ay mabuti na. So, dito sa mundo kasi talaga, mapa-social media man or labas ng social media, walang pinagkaiba eh. Kahit nga nasa bahay ka lang, may nagchismis pa yung tao sa'yo. Ano pa kaya pag dito sa social media, di ba? So yan yung sinasabi na, for example lang i-example ko si Kapeso. Sinasabi niya na sikat siya. Ngayon, sinasabi niyang sikat siya, oo, nakikilala siya ngayon, pero sa hindi magandang gawain. Dahil sa paninira, sa pangbabalahura. So, magmamarka at magmamarka yan. Kahit na ibaon pa yan sa lupa, kahit ilang dekada pa yan, yung lilipas, once na marinig nila yung boses mo sa mga uploads mo, sa mga kung ano-ano man dyan, once na marinig lang nila pangalan mo, walang ibang iisipin yan. Ay, si Kapeso to, ay, si ganito to, masama tong ginagawa niya, hindi maganda tong impluensya, ganito, ganyan. Talagang tatatak. Kung magaling ka magsalita, kung maganda yung ginawa mo, talagang tatatak din. Ay, makikita mo si ganito, ay, maganda tong ginawa niya, mabait to, ganito, ganyan. Talagang magmamarka sa tao, tama man or mali yung ginawa mo. So much better na wag kang matakot ipakita kung sino ka talaga, kung paano ka magalit, kung paano ka maging mabait, at least, sa umpisa pa lang, nakikilala ka na nila at alam na nila yung limitasyon nila kung paano ka pakikisamahan at pakikitunguhan. So, hindi natin lahat mapiplease mga kabady yung mga taong nakapaligid sa atin na yung mga gusto tayo, gugustuhin din natin. At hindi lahat ng gusto natin, gugustuhin din tayo. So, dyan lang yung sinasabi na kung ayaw sa'yo ng tao, dumistansya ka. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo na gustuhin ka dahil gusto mo sila. Kasi may mga kanya-kanya tayong emosyon, may mga kanya-kanya tayong pag-iisip at opinyon na kasalungat sa kung ano man yung magiging emosyon nila sa magiging emosyon natin. Hindi natin kontrolado lahat mga kabady. Ang ganda ng mga binibitawan ni Midet dito, kaya nire-reactionan ko to. Kaya sana may matutunan din kayo at nakakamangha si Midet na kahit na nagkaroon siya ng tampo sa Kalingap pero never niyang siniraan kahit kanino, kahit na maraming issue pumuputok, nadawit siya sa issue pero stay kalmado pa din siya at talagang binalanse niya yung punto por punto bago siya magbitaw din ng salita sa kung ano mang meron sa kanya. Diba? Like, siguro makakalimutan siya ng iba, pero magmamarka. Magmamarka. Kahit ilang taon ang lumipas, still, may mga gagawin tayo or may mga ilalabas tayo dito sa social media na never na natin mapupura. Yan yung sinabi ko. Hindi na mabubura yan. Katulad ng ginagawa ng Kalingap, hindi na tayo lalayo, no? Katulad ng ginagawa ng Kalingap, kahit ano pang sira nila, kahit ano pang issue gagawin nila yan, kahit magtumbling pa dyan sila sa kaka-issue, masiraan na yung Kalingap, hindi na nila mabubura ang katotohanan na ang Kalingap tumutulong sa mga kababayan niyang mahirap. Yan yung realidad, napilit nilang binabaliktad para lang masira ang Team Kalingap. Pero sa mga taong matatag na at matibay na yung pundasyon na paniniwala sa Kalingap at kilala na, hindi na nila mababali yun. Pero kung talagang utak mo talaga baliktad, maniniwala ka doon. So, yun. Siguro sa ngayon, hindi pa nare-realize yung mga ganun. Kasi, kapag nasasaktan kasi talaga tayo, totoo naman yun, na pag nasasaktan tayo, minsan hindi na natin naiisip yung mga gagawin natin. Ang gusto na lang natin is, gawin kung ano yung sa tingin natin na makakatulong sa atin without realizing na pag ginawa pala natin yun, mas mapapalala natin ang lahat. Yes, yan yung sinasabi din nga na nasa huli ang pagsisisi. Yan yung sinasabi din na kapag galit ka, cool down ka muna. Huwag pa bara-bara. Kasi kapag galit, kahit sino, pag taong galit, kapag nasa ganyan kang stage, hindi mo talaga makokontrol yung emotion mo eh. Hindi mo na mamamalayan na yung galit mo kapag kaharap mo yung tao, nakakasakit ka na pala. Pero sa bandang huli, ma-realize mo na mali pala yung ginawa mo, magsisisi ka. Pero hindi mo na maibalik yun at hindi mo na pwedeng bawiin yun kung ano man yung mga nabitawan mong salita. So, yan talaga yung katotohanan dyan na hindi ka magigising sa katotohanan kapag hindi ka mauntog. At lalong-lalo na, hindi mo pa yan ma-realize ngayon, lalo na't nandyan ka pa sa sitwasyon na puno ka ng galit. Lalo na kapag nasa sitwasyon ka ng galit, pinapalibutan ka pa ng mga taong may galit din doon sa tao sa kabila, mas lalo kang nagiging matapang, mas lalo kang nagiging mayabang para siraan pa yung taong nakatulong sa'yo, mas lalo ka pang nagiging mapagmataas
para doon sa mga tao na nakatulong sa'yo para sa kabutihan mo. Talagang hindi ka makaka-realize dyan kapag may mga taong nagsusulsul sa'yo, kapag may nag-cheer pa sa'yo na, sige, gawin mo to, sige, gawin mo yan. Talagang hindi ka, talagang lalamunin ka ng galit, talagang lalamunin ka ng emosyon mo na, sige, banat lang ng banat. Ngayon, hindi pa nila yan na-realize kasi nga, nandyan pa sila sa stage ng galit at nagpapadala sila sa emosyon nila. Pero ang malinaw lang na pagkakamali dyan is nagpapadala sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya yan sinasabi ko na huwag kayong magalit kapag may kaibigan kayong prangka. Alam nyo kasi kung bakit mga kabady. Mas mainam pa na prangka yung kaibigan mo or kung sino man dyan. Kasi, at least kapag may problema siya sa'yo, dinidiretso niya. Parang nasa relasyon lang yan eh. May sikreto yung partner mo. May sikreto yung asawa mo. May aminin siya sa'yo. Oo, masasaktan ka. Pero, isipin mo, na kung na kayong magpartner kayo, araw-araw kayong magkasama, araw-araw kayong magkausap, sa ibang tao mo pa, naririnig at malalaman kung ano yung issue. Mas doble at triple yung sakit doon mga kabady, di ba? So, yan yung sinasabi na huwag kang matakot talaga ipakita kung sino ka at magpakatotoo ka. Kasi kahit sino pa yung gustong magbangga sa'yo, wala kang kinakatakutan harapin. Mapahari mo yan, prinsipe, presidente, wala kang takot na kalabanin yan kasi alam mo sa sarili mo eh. Ikaw at ikaw lang din yung nakakaalam kung tama ba or mali yung ginawa mo. So, pero nasa tao na din yan mga kabady. Kung ugali niya talaga ganun, hindi na natin mababago yan at hindi na naman natin yan pwede diktahan na, oy, baguhin mo to kasi ayaw ko sa'yo ng ganito. Katulad sa akin, may nagsasabi na hindi ko gusto yung style ng pananalita mo na may binabanatan ka pero yung atake mo is malumanay pa din. So, yung point ko kasi mga kabady, yung mga taong nag-i-issue sa akin dahil nga nagre-react ako sa Kalingap, galit na yung mga tao sa akin, tapos magagalit pa ako, ano yung mangyayari sa akin, di ba? Pag ako yung na-stress, pag ako yung magkaroon ng anxiety dito, yung tao na yun, makakatulong ba sa akin, di ba? Hindi. Ako yung lugi. Kaya, yung ginagawa ko, kapag may taong nagagalit sa akin, instead na magalit ako sa kanya, kino-convert ko na lang para pagtawanan siya. Kesa naman na, magpakita din ako ng galit sa kanya, di ba? Hayaan mo siyang magalit sa akin, hayaan mo siyang magalit sa'yo. Suportahan mo na lang kung hanggang kailan siya magagalit sa'yo. Ganun lang yun. Pero yan yung sinasabi na babaguhin ko dahil hindi mo gusto yung the way ako magsalita. Hindi ko kailangan baguhin yung sarili ko para magustuhan mo. Kung hindi mo ko gusto sa the way ako magsalita, malaya ka na wag panoorin or wag sumuporta sa akin. Ganun lang yun mga kabady. Hindi mo kailangan sabihin na palitan mo yan, ganito, ganyan. Kasi siya yan eh. Lalo na katulad sa akin mga kabady, Ilonggo ako. Kahit nagalit ako, hindi mo pa din malalaman kasi yung accent namin, kahit galit na, malambing pa din. So, yan yung mga point na galit ka na, tapos pag makikita nila yung video mo, hindi nila alam, nagagalit na galit ka na, pero yung accent mo is malumanay pa din. So, sino yung talo dito? Ako, di ba? Hindi sila. Kasi ako galit na para sa kanila, okay pa din eh. So, diba? And yun nga, ang dapat never mawala, yung pagiging grateful mo. Grateful na kahit hindi ka palaging magsalita ng salamat, ganito, ganyan, na-appreciate, ganyan, hindi. Yung pagiging grateful na kahit saan ka makapunta, kahit anong makamtan mo sa buhay, still, alam mo kung saan ka nagsimula. Ayun, narinig yung mga kabady? Ulitin natin ha, para magets ng iba. Kahit saan ka makapunta, kahit anong makamtan mo sa buhay, still, alam mo kung saan ka nagsimula. Sabihin na natin may mga part na na pinaghirapan mo, pero may binigay ang Diyos. Di ba mga kabady, ang linaw ng pagkasabi ni Midet na kailangan magiging grateful ka sa lahat ng bagay. Nakaangat ka man, magiging grateful ka. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo, hindi mo kailangan baguhin yung pakikisama mo sa tao, porkit nasa itaas ka na. Alalahanin mo kung saan ka nang galing. Lahat ng tao manggagaling sa kahirapan, pero bilog ang mundo. So, hindi porket nasa itaas ka na, porket nakaginhawa na yung buhay mo, maging mapagmataas ka na, maging mayabang ka na, akala mo kung sino ka na, hindi mo na mamalayan. Patikim lang pala yan sa'yo ng Diyos kung paano ka mag-handle sa sitwasyon ng ganyan. Kapag hindi ka marunong mag-handle sa sitwasyon ng ganyan, magugulat ka na lang kung ano yung meron sa'yo na wala ka noon, na nasa walang-wala ka ng sitwasyon, magigising ka na lang sa bandang huli na yung lahat na meron ka na naging mapagmataas ka sa kapwa mo, parang bula na naglaho na biglang nawala. Diba? So, yan yung sinasabi na kung ano man yung magiging kahinatnan ng buhay mo, maging grateful ka. Huwag kang mapagmataas at huwag mong maliitin yung mga taong nasa baba porket nasa itaas ka na. Kailangan maging grateful ka pa din at hindi mo kailangan mangmata ng iba at hindi mo kailangan itaas yung sarili mo porket nasa itaas ka na. Lalo na
lalo na yung mga bagay-bagay na hindi naman nanggaling sa sarili mong pinaghirapan na meron ka ngayon, mabilis lang mawala mga kabady. Alam niyo sa totoo lang, naranasan ko yan eh. Hindi ko to i-share sa inyo kung hindi ko to naranasan. Mabilis makuha yung isang bagay, tuwang-tuwa ka, pero hindi nanggaling sa pinaghirapan mo. May time na susubukan ka kung paano mo i-handle yan, mabilis lang mawala. Pero, mas masarap makamtan kung anong meron ka kung galing mismo sa pinaghirapan mo. Yan yung sinasabi na bawat isa sa atin talaga may nakakabit na sa ating inggit. Nasa sa atin na lang yan kung paano natin i-handle. Ako mismo, aaminin ko sa inyo, may inggit din ako sa sarili ko. Lalo na minsan may makikita ako na may mga kaibigan ako na may bagong sasakyan, may bagong motor, may bagong bahay. Kasi ako, wala akong ganyan eh. So minsan kapag nakakakita ako ng ganyan, iniisip ko na lang na para sa kanila yan ngayon. Panapanahon lang yan. Yan yung sinasabi ni Kuya Big Brother na sa takdang panahon. Kung para sa'yo yan, para talaga sa'yo yan. Ang salitang inggit mga kabady at ang emosyon natin na ugali natin na inggit, nasa sa atin yan kung paano natin kontrolin. Katulad niya, naiinggit ako kasi may mga kaibigan ako, may makilala ako, bagong sasakyan, bagong bahay, ganito, ganyan. Yung tinatatak ko sa isip ko, balang araw, magkakaroon din ako ng ganyan. Tamang-tama lang yan. Luma na sa kanila, sa akin bago pa. Ganun na lang para na hindi ka makasakit ng kapwa mo at hindi ka makapag-isip ng negative na magawa mong hindi maganda sa kapwa mo. So, nasa sa atin yung control kung paano natin kontrolin yung mga bagay-bagay na ganyan. Di ba? Para tulungan ka. Hindi man sila mismo ang nagbuhos nun, pero naging way pa din sila, naging daan sila para maayos ang buhay mo, di ba? Para maging blessed ka. So, yun siguro ang importante. Marunong tayong tumanaw ng utang na loob at wag natin angkinin ang lahat. Kasi Mismo, Medet. Matuto tayo magpasalamat na lang sa taong nakatulong sa atin at wag natin angkinin kung ano man meron sa atin kasi bawat isa sa atin dito yung buhay natin hiram lang eh. Pag namatay ka, inangkin mo lahat, madadala mo ba yan? Hindi naman eh. Ganun lang kasimple yun mga kabady. hindi. Hindi tama. Di ba? Dapat alam mo yun, yung mga ganitong pagmuni-muni na, oo, pagod na pagod ako, may mga ginagawa ko para maayos ang buhay ko. Pero, may mga tao pa din na ginagamit ang Diyos, di ba? Para tulungan ka, di ba? Mismo, kahit sa anong bagay, kahit minsan may problema ka, talagang may ipapagamit yung Panginoon sa'yo na isang tao or ilang tao man yan na makatulong sa problema mo. Katulad niya na sa hirap ka ng sitwasyon ng buhay mo ngayon, walang-wala ka, may gagamitin yung Panginoon para maihahon ka sa hirap. Katulad ng ginagawa ng community ng Kalingap, yung foundation nila. Yan yung sinasabi ni Rob din mismo sa mga content niya na once yung mga beneficiary niya nagpapasalamat sa kanya, ang kiniklaim palagi ni Kalingap Rob, yung nasa itaas, yung Diyos mismo. Kasi ginamit lang sila bilang instrumento na maging tulay sa mga taong mahihirap at nangangailangan ng tulong para makaahon sa hirap. Yan yung realidad. Pero yan yung pinipilit nilang sinisiraan sa Kalingap na ginagamit yung mga mahihirap para sa pansarili nila. Pero hindi nila iniisip kung paano magagawa ni Rob yan kung wala din yung mga nagsusuporta sa kanya. Bonus na lang kapag may sponsor. Di ba mga kabady? Para maging maayos ang buhay mo. Like, oo, part na doon, may mga part doon na ikaw. Diba? Like, kami. Sabihin na natin, diba, sa Kalingap, like kami ang doon, kami ang highlight doon. Pero, hindi naman namin makukuha lahat ng bagay na meron kami kung hindi nagmula sa kanila, diba? Ayun. Yan sana yung maisip ng mga antay. Si Medet mismo bilang isang beneficiary ng Kalingap, hindi pa nga yan full support yung Kalingap sa kanila, hindi pa yan napabahayan. Binibigyan lang yan ng allowance ni Rob. So, yan sana yung punto na magpasalamat ka na lang na kahit pa paano may mga taong nakatulong sa'yo. Kasi kung katulad niyan, kung sa gobyerno ka aasa na may makakatulong sa'yo, makakatulong ba sila ng ganyan kalaking halaga? Matutulungan ka ba ng gobyerno natin sa katulad ng tinutulong ng Kalingap? Namamangha ako kay Medet dito mga kabady sa totoo lang. Kung hindi ka kinontent, syempre, hindi ka naman makikilala ng mga nanonood kay Kalingap Rob, di ba? Ng mga sponsors. Kaya, yun, hindi para i-claim mo na ikaw lahat yun. Or sponsor, gusto yun ng sponsors, ganyan. Hindi. Nagustuhan ka ng sponsors kasi napanood ka. Diba? Kahit ako po, like, hindi nyo ako kilala, hindi ko kayo kilala, sila Lola Mila, lahat po, nang naging sponsor ko, wala to lahat. Kung hindi dahil kila Kuya Rab, wala na po sila Kuya Rab ang pinaayos tong kwarto na to. Ano pa ba? Nung nakapunta ako sa kung saan-saan, sa ibang bansa, di ba? Wala na noon ang Kalingap, hindi na po ako parte ng Kalingap. Pero,
Pero hindi ako nakilala ng mga taong nagparanas at nagbigay sa akin nun kung hindi dahil kay Kalingap Rab. Oh, 'di ba? See? Nakapakinggan niyo mga kabady. Hindi din nakilala si Midet na mga sponsor niya kung hindi din dahil kay Rab. Kung hindi din talaga kinontent yan, yung mga beneficiary nila, paano sila magkakaroon ng sponsor? Paano sila magkakaroon ng instant sponsor kung hindi dumaan kay Kalingap? Si Midet, ito yung nakakatuwa sa kanya kasi napakalawak ng pag-unawa niya, napakalinaw ng pag-iisip niya at pag-intindi niya, na kahit papaano, nagkaroon man siya ng tampo sa Kalingap, still, nandyan pa din yung respeto niya at patuloy pa din yung ano niya, yung respeto niya sa Kalingap dahil nga kung hindi dahil din sa Kalingap, hindi siya nakilala ng sponsor. So, talagang may mga beneficiary lang na umalis talaga sa Kalingap na naging mapagmataas na porket nasa itaas na sila, porket na nakaahon na sila sa hirap kung baga. Ang hirap yung gano'n no, na sana maging masaya na lang or sana maging ano na lang sila, maging grateful na lang pero sadyang ugali na talaga siguro nila yun no, mga kabady. So hanggang doon na lang muna yung ating ano sa kanya no, sa ating reaction. So disclaimer lang ulit mga kabady, kung ano man yung pakinggan nyo sa akin, yan lang yung aking reaction at aking opinion. At bago tayo magtatapos sa ating content mga kabady, magsha-shoutout muna ako ng ating mga kabadis. So mega love shoutout po sa kay Kuya Super Mario, kay Kuya Marciano TV 2.0, Marciano TV 3.0 at syempre kay Tita Marilyn Chang. Na yan yung tatlo ng mga yung mga Kalingap reactor na mainit na sumusuporta sa akin ngayon at nandito na ngayon sa nagsusuporta na din si Kalingap reactor Bupil at si Marilyn TV. So sana suportahan niyo din sila mga kabady no. At hindi ko din to marireach talaga kung ano man yung meron sa akin ngayon kung hindi nila ako pinupush na iporsige itong aking YouTube channel. At talubos ako nagpapasalamat, walang katapusang pasasalamat kay Kuya Super Mario, kay Kuya Marciano TV 2.0, kay Kuya Marciano 3.0, Tita Marilyn Chang, kay sino pa yun? Marilyn TV at kay Kalingap Bupil na nagsusupport na sa akin din ngayon. So maraming salamat sa inyo at asahan ninyo yung paninindigan ko hindi magbabago. Nasa Kalingap pa din ako ano man mangyari basta't nasa tama lang. Doon tayo at syempre dagdag natin sa ating shoutout yung ating kabady na si Sonia Del Mondo. Mega love shoutout po kabady. Kay kabady Gen Z Donaire Rain Kuwait. So ayan, mega love shoutout po. Hamad Toy, hello po kabady. Mega love shoutout po kay Claire Vergaras, Tita Susan Vergara, kay Jose Fina Perez Makasinag, mega love shoutout po. Mama Lista Vlogs, hello po. Cosmo Official, hello po. At Jima Natanawan, mega love shoutout po. Maraming salamat po sa mga new subscribers ko. Gladys Milanio, mega love shoutout po. Novi Francisco, Teresita Pilios, Lucky 7. Ang liit kasi ng screen mga kabady. Hirasalia Malisido, mega love shoutout po. Joreta, hello po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hannibal C, mega love shoutout po sa inyo. Irene, Emilia Portes, magandang gabi po. Anig C, Anig S, magandang gabi. Pinay sa Saudi, mega love shoutout po. Raquel B, mega love shoutout po. RGC 2975. Rodolfo Viado, K9B. Len K40, hello po, magandang gabi po. Adnor F. Geloids, mega love shoutout po. Alfredo Balasteros, mega love shoutout. Christina Domo, Freda V2K, Neresa Tiupinto, mega love shoutout po. Christopher Fermosilio, mega love shoutout po. Adnor V. DY Lloyds, mega love shoutout. Jose Estrera, mega love shoutout po. Wenrol Meltadio, mega love shoutout po. Angelita Brusola, mega love shoutout. Mercy Aguila, mega love shoutout po. Eme Samonte, mega love shoutout po. Minda Crisel James, Eme Samonte, Shimizu Rusan, mega love shoutout po. Vilma Uban, mega love shoutout. Mars 9135, mega love shoutout po. Kay Angelita Brusola, mega love shoutout po. Kay Kojik, kabali Kojik, maraming salamat po. Juan Onsan, Mars Manabo 4082, mega love shoutout. Marites Nalika, mega love shoutout po. Teresita Sevilla, mega love shoutout po. At mega love shoutout din po kay kabady Super Lanya, Oliver Achina, mega love shoutout po. Kay Hannibal C, mega love shoutout po. Kay Eric Rabaca, kay Maria Lerma, mega love shoutout po. Kay sino pa? Marami nagpapa-shoutout dito, hindi ko na maano isa-isa. So hanggang doon lang muna mga kabady no. Kay Scarlet Heart, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta dito sa Facebook at sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At kay Charlene Perez Hiraya, hello po. So ayun mga kabady, hanggang doon lang ating shoutout muna. Bawi ako sa next video natin. Abangan yung aking mga latest upload at don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload. So ayun mga kabady no. Maraming salamat sa inyong panonood at mega love shoutout sa inyong lahat mga kabadis. At sa ang sulok man kayo ng mundo, palagi kayong mag-iingat. God bless. At yun yung ating kataga.
anumang pagsubok, anumang issue ibabato sa atin, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko. Kaya adya lang ng adya at laban ng kung laban. At yun yung sinasabi natin, di bali na masaktan tayo sa katotohanan, wag lang tayo maging masaya sa puro kasinungalingan. God bless mga kabady at to God be the glory sa ating lahat. Bye!